Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng Makabeyo. Noong mga araw na iyon, isang ina at ang kanyang 7 anak na lalaki ang ipinahuli ng hari. Sila'y pinahirapan para piliting kumain ng karneng baboy na ipinagbabawal ng Diyos. Ang di malilimot at higit na kahanga-hanga ay ang ina. Nasaksihan nito ang sunod-sunod na pagpaparusang ginawa sa kanyang 7 anak hanggang sa mga ito'y mamatay sa loob lamang ng 1 oras. Ngunit hindi nasira ang kanyang loob dahil nagtitiwala siya sa Panginoon. Malakas ang kanyang loob kahit na siya'y babae. Kasintapang siya ng lalaki. Sa wika ng kanyang mga ninuno, isa-isa niyang pinalakas ang loob ng kanyang mga anak. Ganito ang sabi niya, "Hindi ko alam kung paano kayo naging tao sa aking sinapupunan. Hindi ako ang naglagay ng iba't ibang sangkap ng inyong katawan at nagbigay sa inyo ng buhay. Ang lumikha ng buong santinakpan ang siya ring lumikha ng tao at lahat ng bagay. Dahil sa kanyang kagandahang loob ay ibabalik niyang muli ang inyong hininga at buhay. Yamang hindi ninyo inaalintana ang sariling buhay dahil sa kanyang kautusan." Sa pandinig ni Antioco, ang pangungusap na ito ng ina ay isang pag-aglahi sa kanya. Kaya't sinikap niyang mahimok ang bunsong anak ng babae na talikdan ang kanyang relihiyon. Ipinangako niya na payayamanin siya at patatanyagin, pagkakalooban pa ng mataas na tungkulin at ituturing na isang kaibigan ng hari. Subalit hindi siya inintindi ng anak, kaya't nilapitan ng hari ang ina. Sinabi niyang payuhan nito ang anak kung gusto niyang ito'y mabuhay. Sa kahihimok ng hari na pahinuhod ang ina na kausapin ang anak. Bilang pag-uyam sa malupit na hari, dumikit siya sa kanyang anak at pabulong na kinausap ito sa sariling wika. "Anak, mahabag ka sa iyong ina na siyam na buwang nagdala sa iyo sa kanyang sinapupunan. 3 taon kitang pinasuso. Pinalaki kita, pinapag-aral at inaruga hanggang ngayon. Masdan mo ang kalangitan at ang daigdig at lahat ng bagay na naroon. Alam mong ang lahat ng iyan ay nilikha ng Diyos, tulad din naman ng sangkatauhan. Huwag kang matakot sa berdugong ito. Ipakita mong karapat-dapat ka sa iyong mga kapatid na magdusa hanggang kamatayan upang sa muling pagkabuhay ay makapiling kita kasama nila." Hindi pa man natatapos magsalita ang ina, sinabi ng anak, "Ano pang iyong hinihintay, Haring Antioco? Hindi ko susundin ang utos mo. Ang susundin ko'y ang mga utos na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ni Moises. Ikaw ang may kagagawa ng lahat ng pagpapahirap na ito sa mga Hudyo. Ngunit tandaan mo na hindi ka makatatakas sa parusa ng Diyos." Ang salita ng Diyos. Paggising ko, poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Dinggin mo po, Panginoon, ang tapat kong panawagan. Poon ako ay dinggin mo sa daing ko na tulungan. Pagkat ako'y taong tapat, di nandaya kailanman. Kaya ako'y sumasamong dalangin ko ay pakinggan. Paggising ko, poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Palagi kong sinusundan ang landas mong itinakda, hindi ako lumilihi sa kanan mo o kaliwa. Ang daing ko, Panginoon, ay lagi mong dinirinig, kaya ako'y dumudulog at sa iyo humihibik. Paggising ko, poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Kung paanong sa mata mo'y lubos ang iyong pag-iingat, gayon ako ingatan mo sa lilim ng iyong pakpak. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamalas, kapag ako ay nagising sa piling mo'y magagalak. Paggising ko, poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, isinaysay ni Jesus ang isang talinghaga sa mga nakarinig ng una niyang pangungusap. Ginawa niya ito sapagkat malapit na siya sa Jerusalem at ang akala ng mga tao ay itatatag na ang kaharian ng Diyos. Sabi niya, "May isang mahal na taong nagtungo sa malayong lupain upang gawing hari at magbalik pagkatapos niyon. Bago siya umalis, tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin. Binigyan niya ang mga ito ng tig-iisang salaping ginto at sinabihan sila,
Ipangalakal ninyo iyan hanggang sa pagbabalik ko. Puot na puot naman sa kanya ang kanyang mga kababayan, kaya't pagkaalis niya, nagsugo sila ng mga kinatawan upang sabihin sa kinauukulan, ayaw naming maging hari ang taong ito. Ngunit ginawa ring hari ang taong iyon. Umuwi siya pagkatapos at ipinatawag ang mga aliping binigyan niya ng salaping ginto upang malaman kung gaano ang tinubo ng bawat isa. Lumapit sa kanya ang una at ang sabi, "Panginoon, ang salapi ninyong ginto ay nagtubo ng 10. Magaling, sagot niya, mabuting alipin. Yamang naging matapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa 10 bayan. Lumapit ang ikalawa at ang sabi, Panginoon, ang inyong salaping ginto ay nagtubo ng 5. At sinabi niya sa kanya, mamamahala ka sa 5 bayan. Lumapit ang isa pang alipin at nagsabi, Panginoon, heto po ang inyong salaping ginto. Binalot ko sa panyo at itinago. Natatakot po ako sa inyo sapagkat napakahigpit ninyo. Kinukuha ninyo ang hindi sa inyo at inaani ang hindi ninyo inihasik. Sinagot siya ng kanyang Panginoon, masamang alipin, sa salita mong iyan kita hahatulan. Alam mo palang ako'y mahigpit. Sinabi mo, kinukuha ko ang hindi sa akin at inaani ko ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo inilagay sa bangko ang aking salapi? Pagbabalik ko, sana'y may tinubo ang puhunang ito. At sinabi niya sa mga naroroon, kunin ninyo sa kanya ang salaping ginto at ibigay sa may 10. Panginoon, siya po'y mayroon ng 10 salaping ginto, wika nila. Sinasabi ko sa inyo, ang bawat mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Tungkol naman sa mga kaaway kong aayaw na akong maghari sa kanila, dalhin ninyo dito at patayin sa harapan ko. Pagkasabi nito, nagpauna si Jesus patungong Jerusalem. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Higit po lalo sa inyong mga sumusubaybay dito sa Salita ng Diyos, Salita ng Buhay sa TV Maria. Mga kapatid, kaunting katekesis po muna. Anong buwan na yung naka-flash sa inyong kalendaryo sa bahay? Kung titignan nyo po iyan, nasa month of November na po siguro iyan. Mga kapatid, ang tawag po natin sa kalendaryong iyan ay more or less civil calendar. Ang mga civil calendar, mga kalendaryong nasa tahanan po natin, pinapakita po sa atin ang 7 days of the week, ang 12 months of the year, at sinanay tayo nitong mga civil calendars na nagsisimula ito ng January 1 at nagtatapos po ng December 31. Bakit ko po ito kinikwento po sa inyo? Mga kapatid, just so you know, tayo rin po sa simbahan, tayo rin pong mga Katoliko, we have also our own church calendar. At ang tawag po natin dito sa ating church calendar ay liturgical calendar. Pwede nyo nga po bang ulitin? Ayan, liturgical calendar. At kinikwento ko po sa inyo ito mga kapatid, dahil just so you know, itong liturgical calendar, katulad po ng civil calendar, meron din itong beginning at meron din po itong end. And this coming Sunday, we will already celebrate the solemnity of Christ the King, kapistahan ni Kristong Hari. Mind you, and I wish you to remember this, my dear brothers and sisters, ito pong solemnity of Christ the King, kapag ito na po ang pista sa inyong parokya, bear this in mind, hudyat na po ito, natapos na po ang ating church or liturgical calendar. Yan na po ang ending ng ating church calendar. Kung ang civil calendar nagtatapos sa December 31, ang church or liturgical calendar nagtatapos sa Christ the King. Kaya pansinin niyo po yung mga pagbasa at ebanghelyo natin sa mga araw na nagdaan at sa mga susunod pang araw, meron po itong tema ng pagtatapos. Kasi nga malapit na tayo sa ending ng church calendar, malapit na tayo sa Christ the King. Tulad na lang po halimbawa ng ebanghelyo natin sa araw na ito, the parable of the talents. Alam na po natin yung kwento nito.
na may isang amo, may isang master, binigyan niya raw ng talents, or yung translation sa Tagalog, binigyan niya yung kanyang mga alagad ng tig-iisang salaping ginto. At anong nangyari dito sa mga salaping gintong ito? Tinignan niya kung anong gagawin ng kanyang mga alagad sa ipinagkatiwala niyang regalo sa kanila. Ngayon pong nalalapit na ang pagtatapos ng ating church or liturgical calendar, maganda rin pong tanungin ang ating mga sarili sa mga binigay ni regalo sa akin ng Panginoon, na para bang katulad tayo ng mga alagad na binigyan ng tig-iisang salaping ginto. Tanong sa atin ng Panginoon, anong ginawa mo sa regalo ko sa iyo? Sa isang taong nagdaan ng liturgical church calendar, saan mo ginugol ang binigay ko sa iyong 3-letter T's? Ang time, talent, and treasure. Madadatnan kaya tayo ni Jesus na katulad tayo ng unang 2 alagad sa Ebanghelyo, na kung saan yung binigay sa kanilang isang salaping ginto, ano raw pong ginawa? Ininvest o ninegosyo. Kaya nung bumalik yung amo nila para kamustahin yung isang salaping ginto, yung isa, from 1 talent, naging 10. Yung pangalawa, from 1 talent, naging 5. Naparami, napayabong, napalago. Yung time, talent, and treasure natin for the past months, for this 1 whole year, saan kaya natin nailagay? Or, I'm afraid, are we like the last disciple, na kung saan, sa takot niya, yung isang talent na binigay sa kanya, tinago lang, hinayaan lang, naging stagnant, di na pinractice yung talent, di na ginamit, di na in-improve. Kaya nung bumalik yung amo, ito pa rin, 1 talent pa rin. I invite you, mga kapatid, na sana po ngayong malapit na ang pagtatapos ng ating church calendar na tinatawag nating liturgical calendar, let's have a review. Saan ko nga ba nagugol, nagastos, nagamit yung time, talent, and treasure na kaloob sa akin ng Diyos? Ngayon, kung sa review po ninyo, hala, mukha ngang Father, nagaya ko yung last disciple, yung huling alagad. Hindi ko nagamit ng maayos itong talent na binigay sa akin ng Panginoon. Ano pong gagawin ko? Don't worry, meron pong pag-asa. Kung ang ating liturgical calendar ay may ending, ang Solemnity of Christ the King, meron din po itong beginning. Mind you again, my dear brothers and sisters, ang bawat church calendar nagsisimula naman po every first Sunday of Advent. Sa unang linggo ng Adbyento, sinisimulan natin ang bagong church calendar. Pwede tayong magsimulang uli. May pag-asa. Pwede pa nating payabungin, pausbungin kung ano mang time, talent, and treasure ang binigay sa atin ng Panginoon. And if I may share you po, ano yung isa kong gustong tutukan sa sarili ko for the upcoming new liturgical calendar? Gusto ko lang po, simple lang naman hiling ko, matulog ako as early as 10 p.m. at gumising ng 5 a.m. 10 p.m. to 5 a.m., 7 hours of sleep na po iyon para sa aking health. At gusto ko rin pong gumising ng 5 a.m. para maraming trabaho na po akong ma-accomplish sa Archdiocese at sa aming parokya. Kung ikaw tatanungin ko, saan mo igugugol yung time, talent, and treasure sa darating na bagong liturgical calendar? So mga kapatid, tanong sa atin ni Jesus, katulad ng tanong niya sa mga binigyan niya ng tig-iisang salaping ginto sa ating ebanghelyo, saan mo ginugol itong time, talent, and treasure na kaloob ko sa iyo? At kung sakasakali, ano ang iyong New Year's resolution para sa ating new church calendar? Saan mo planong igugol ang mga kaloob ng Diyos sa iyo? Amen.